Isa na namang napakasaya at napakagandang pagkakataon ang pinagkaloob sa atin ng ating mahal na Diyos upang tayo magkasama-sama at mag-aralan dito sa programang ating sinusubaybayan, Oras ng Pag-aaral. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr., ang makakasama niyo para sa ilang minutong talakayan. At kasama rin natin, walang iba kundi ang ating magiting na tagapagturo sa Manila Adventist College na si Pastor Nestor Ilioma. Itong ating pastor na ito ay napakaabala, napakarami ang kanyang mga ginagampanan na mga gawain dito sa ating kolehiyo. Subalit nagpapasalamat tayo at pinagkakaloob niya ang kanyang ilang mga panahon para makabahagi dito sa programang ito. Atin siyang kamustahin. Pastor, kamusta ka na po? Mabuti po, Pastor, at ako'y nagpapasalamat na ako'y inaaya mo pa rin dito sa ating programa at ako'y may bahaging salingin ang mga buhay ng ating mga kapatid sa ating talakayan. Ito ay isang ministeryo, Pastor, kaya nga't sakripisyo pero kinakailangan nating gawin dahil ito'y nakakapagpatatag sa atin, tayong dalawa, lalong lumalalim ang ating pagkaunawa at napagpapala ang mga kapatid na kung minsan hindi natin kayang abutin sa ating mga pagdadalaw, pero na nararating ng ating mga pag-aaral through the media ministry. So marami pong salamat sa inyo, Pastor, sa pagkakalob sa atin ng pagkakataon na makasama sa programang ito upang magpaliwanag ng mga malalalim na mga bagay dito sa ating pinag-aaralang mga aklat na mga gawa dito sa ating Bible Study Guide. At hindi rin namin makalimutang batiin mga ginigilo namin kayo na siyang mga sumusubaybay sa programang ito. Ang ating mga iglesia na naroon sa norte, na nandoon sa south at central, at hindi lamang dito sa Luzon. Mga yun. Kundi doon sa Visayas at Mindanao, meron tayong tinatanggap na mga pasasalamat sa Samar. May mga kapatid tayo sa Samar na sumusubaybay sa programang ito. At gayon din sa mga kapatiran natin ng mga Pilipino sa iba't ibang bansa, sa Middle East, sa Amerika, sa Australia, sa Canada. Inyo pong tanggapin ang aming mainit na pagbati at pasasalamat. Patuloy po namin kayong isasama sa pananalangin. Tayo po ngayon ay nasa ika-6 na serye na ng ating pag-aaral. Ang bilis na, Pastor, ng panahon. Ganun pa man ay habang bumibilis ang takbo ng panahon, lalong nalalapit ang pagparito ng ating Panginoong Hesus. Ang atin pong tema ay may pinamagatang ang ministeryo ni Pedro. Si Pedro po ang siyang pangunahing karakter sa kasaysayan ni Lucas tungkol sa unang mga araw ng Kristiyanong Iglesia. Ang ibig sabihin, ito yung pangunahing tao na isinasalaysay ni Lucas dito sa karawan o sa unang mga araw ng naunang Kristiyanong Iglesia. Kaya atin pong pag-uusapan yung naging ministeryo niya at ang kanyang mga kaloob na pastoral at pangangasiwa. At tatalakayin din natin yung mga kasagutan sa mga katanungang ano ba yung maaari nating matututuhan mula sa naging kanyang paglilingkod. Paano ba ang kanyang buhay at ministeryo ay nagpatatag ng kanyang personal na pamumuhay at paano niya hinaharap ang pangangailangan ng individual na kaanib at ng kongregasyon. So kaya nga idalangin natin na sana'y matugunan ang mga katanungang ito, makakuha natin at matanggap natin ang magagandang prinsipyo na nagiging maliwanag sa atin tungkol sa naging ministeryo nitong si Pedro. Hilingan natin si Pastor Ilioma na manalangin. Tayo po ay manalangin. Mahabaging Diyos na nasa mga langit, sa oras na ito, kami po ay lalapit na muli, dudulog upang humingi ng kaalaman, patnubay at ng pagkaunawa. Pagpalain ang bawat isa. Bigyan kami ng mga pagpapala sa pamamagitan ng pag-aaral ng inyong salita. Sa aming mga taga-subaybay na may mga suliranin, may mga karamdaman at mga kapatid na humaharap ng mga hamon ng buhay, magdala po kayo ng kagalingan, pagpapala at lakas ng loob upang ang mga taong ito'y manindigan sa katotohanan. Salamat sa oras ng pag-aaral. Nawa kami ay mapagpala. 10 ng aming mga taga-subaybay sa pangalan ni Jesus. Amen.
Tayo po ay tumungo sa ating gagamiting susing talata sa ating pag-aaral na masusumpungan sa mga gawa Kapitulo 10, talatang 34. Ang sabi po dito, at binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao. Ayan, napakaganda ng talatang ito, Pastor. Hindi nagtatangi. Ang nagsasalita rito, Pastor, si Pedro. Si Pedro ay isang Hudyo at bilang isang Hudyo, ang background nila, Pastor, ay ang Diyos ay nagtatangi. May tanging bayan ng Diyos at yun ay ang bayang Israel o yung mga Hudyo. Ito yung uniqueness ng posisyon ng mga Hudyo nung panahong yon na kasama si Pedro doon. Pero dito, sinalungat ni Pedro ang pananampalatayang iyon ng Jewish conception na sila ay unique na mga tao na tinawag, kundi sinabi niyang ang Diyos ay hindi nagtatangi. Ang ibig sabihin, tinatanggap ng Diyos hindi lang Hudyo, kundi pangahintil at mga hindi tuli na mga tao sa pananampalataya. Yan. So kaya napakaganda itong tugon nitong si Pedro dito sa mga oposisyon noong panahong iyon. Alam niyo mga kaibigan, sa panahong iyon ay maraming mga nahikayat na mga hintil. Kaya nga tinatawag nila ito na controversial, ang sabing ganon na ay issue. na issue sa panahong iyon. Pero maganda yung binitiwan na katugunan nitong si Pedro na hindi nagtatangi ng mga tao ang ating Diyos. Ngayon, bakit ba yung conversion nitong mga hintil na ito ay ang siyang pinaka-controversial na issue kapag titingnan natin doon sa apostolika o iglesia apostolika? Ayan, pag sinabi yung apostolic church, yung panahon ng mga alagad hanggang sa huling alagad na si Juan, so about 31 to 100 AD. Ayan, yun yung apostolic period ng church. Now, ang tanong ay bakit ito naging issue? Unang-una sa lahat, Pastor, ang ating Panginoong Hesus, Hudyo. Ang kanyang mga piniling mga alagad at ang mga tagasunod na mga babae, mga Hudyo. Bagamat may mga conversion na nangyari nung panahon na si Jesus ay narito sa lupa, Pastor, kagaya noong yung centurion, ayan, yung babaeng balo na lumapit kay Jesus. May mga Griego na lumapit. Pero ito yung mga minor na mga tagpo. Pero ang general, mapapansin natin na ang Panginoong Hesus Hudyo, ang kanyang mga alagad ay mga Hudyo at sila ay may pagka-prejudice. Yung cultural prejudice nila na sila, kahit nga Samaritano, Pastor, prejudice na prejudice sila. Bakit? Kasi itong mga Samaritano, mixture ng dugo ng Hudyo at ng mga hindi mga tuling mga tao. Ito ang naging nagkaroon sila ng barrier. Ito yung isang hadlang, ito yung wall na nagse-separate ng mga taong ito. Kaya nahihirapan ang unang iglesia dahil ang karamihang kaanib ay mga Hudyo na ang mga taong ito ay dapat magpasya kung tatanggapin o hindi itong mga bagong hikayat na papasok sa iglesia. Kaya nga iniisip kasi nitong mga Hudyo na para bang ang ebanghelyo ay sa kanila lang eh. Tama. Pero dito nakita natin yung blessing ng gospel ay hindi restricted sa mga Hudyo lang. Alam ba ninyo, Kundi sa Pastor, maging mga na hintil. sa ating kasaysayan na iglesia, the Adventist Church, noong kasisimula pa lang ng ating iglesia noong mga 1840s, ay mapapansin natin na meron din silang narrow understanding ng mission. Na hindi na sila pupunta sa ibang mga dako ng sanlibutan, kundi yung mga tao na mga Inchik, mga Pilipino, mga kung ano na nasa Amerika, yun na lamang ang kanila. Pag nagawa na nila yun, matatapos na ang gawain. Yun ang narrow. Kagaya nitong mga Hudyo na ito, narrow ang kanilang pagkaintindi na ang ebanghelyo para lamang doon sa mga Hudyo at mga proselyte, yung magiging Hudyo at tatanggap ng mga aral para sila maging Kristiyano. Kaya nga mula pa nung una ay atin nang dinidiin dito na ang ebanghelyo ay hindi lamang sa iilang mga tao kundi sa Universal. pangkalahatan. Ayan, universal. Ngayon, yamang pinag-aaralan natin itong ministeryo nitong si Pedro dito sa naunang iglesia, paano natin maihahambing yung kanyang mga ginawang himala sa ating Panginoong Hesukristo. Ayan, pansinin natin, Pastor, ang isang tagpo dito sa Gawa Kapitulo 9. Pagkatapos ay hambing natin ito doon sa isang tagpo sa ministeryo ng ating Panginoong Hesus. Paghambingin natin, ito'y gawain ni Pedro, titingnan din natin yung gawain. 9,
32 hanggang 35. At nangyari na sa paglalakad ni Pedro sa lahat ng dako, siya'y naparoon naman sa mga banal na nangananahan sa Lida, at dooy natagpuan niya ang isang lalaki na nagngangalang Eneas, na 8 taong sumasabanig, sapagkat siya'y lumpo. At sinabi sa kanya ni Pedro, Eneas, pinagagaling ka ni Heso Kristo, magtindig ka at usayin mo ang iyong higaan, at pagdakay nagtindig siya. At nang siya'y nakita ng lahat ng mga nanahan sa Lida at sa Sarona, at sila'y nangagbalik loob sa Panginoon. Nangagbalik. Pansinin niyo, Pastor, may steps ito eh. Una, nakita ni Pedro yung taong may sakit. Ang pangalan ay pinangalanan dito, Eneas, at papansinin niyo, siya ay lumpo. At ginamit niya yung formula ng pagpapagaling sa pangalan ni Jesus. Hindi sa aking abilidad, hindi kung ano paman, kundi sa pangalan ni Jesus, ang sabi niya, magtindig ka at iayos mo ang iyong higaan, at yung tao ay gumaling. Kaninong pangalan? Sa pangalan ni Jesus. At yung may resulta. Hindi lang yung pagpapagaling. Ginawa yung pagpapagaling, Pastor, dahil yon ang paraan para ang mga tao magbalik sa Panginoon. Mahikayat sila sa pananampalataya. Now, tignan natin. Ito yung tagpong nangyari. Doon sa model naman ng ating Panginoong Yesus, tingnan natin ang isang example sa Lucas. Lucas kasi ang sumulat ng gawa. Kaya ihambing natin yung pagkaunawa ni Lucas dito sa process na ito. Lucas 5:17 hanggang 26. At nangyari ng isa sa mga araw na iyon na siya'y nagtuturo, at may nakakaupo doong mga paresyo at mga guro sa kautusan na nagsipanggaling sa bawat nayon ng Galilea, Judea at Jerusalem. At ang kapangyarihan ng Panginoon ay sumasa kanya upang magpagaling. At narito dinala ng mga tao na nasa isang higaan ng isang lalaking lumpo, at pinagpipilitan niyang may pasok siya at ilagay siya sa harap nila. At sa hindi pagkasumpong ng mapagpapasukan dahil sa karamihan, ay nagsiakyat sila sa bubungan ng bahay, at siya inihugos mula sa butas ng bubungan pati ng kanyang higaan sa gitna sa harapan ni Jesus. At pagkakita sa kanilang pananampalataya, ay kanya sinabi, lalaki, pinatatawad sa iyo ang iyong mga kasalanan. At ang mga eskriba at mga paresyo ay nangagpasimulang mga katwiranan na nangagsasabi, sino ito na nagsasalita ng mga kapusungan? Sino ang makapagpapatawad ng mga kasalanan kundi ang Diyos lamang? Datapwat si Jesus na nakatanto ng kanilang mga iniisip ay sumagot at sinabi sa kanila, bakit pinagbubulay-bulay ninyo sa inyong mga puso? Alin baga ang lalong magaang sabihin, ipinatatawad sa iyo ang iyong mga kasalanan, o sabihin, magtindig ka at lumakad ka? Datapwat upang malaman ninyo na ang anak ng tao ay may kapamahalaan sa lupa na magpatawad ng mga kasalanan, sinabi niya sa lumpo, sa iyo ko sinasabi, magtindig ka at buhatin mo ang iyong higaan at umuwi ka sa bahay mo. At pagdakay nagtindig siya sa harap nila at binuhat ang kanyang hinigaan at napa sa kanyang bahay na niluluwalhati ang Diyos. 26. At nagsipanggigilalas ang lahat at niluwalhati nila ang Diyos. At nangapuspos sila ng takot na nagsasabi, nakakita kami ngayon ng mga bagay na katakataka. Ayan, Pastor. Pinaghahambing natin yung tagpo doon sa ginawa ni Pedro at yung record ng ating Panginoong Yesus sa Ebanghelyo ni Lucas. Unang-una, may ang similarity. Pansinin natin ang similarity. May taong may sakit, lumpo. Parehong lumpo, Pastor. Hindi makalakad, hindi makalapit sa ating Panginoong Yesus. Dinala itong tagpo rito. Ikalawa ay dito ay ginamit ng ating Panginoong Yesus yung salitang magtindig ka at iayos mo ang iyong higaan. Ginamit ito, Pastor, ni Pedro. Doon kay Pedro, ang kaibahan lang, Pastor, sa tagpong ito, hindi ginamit ni Pedro na pinatatawad ang iyong kasalanan. Hindi. Pero dito ginamit. Bakit? Directly na yung author ng pagpapatawad naririto. Pwede niyang sabihin yon. So, kaibahan yon. At ang ikalawa, dito ng kaibahan, may mga kaibigan na tumulong para yung tao mapalapit sa ating Panginoong Yesus. Pero in general, ang tagpong ito ay nagpapakita na gumagawa ng mga himala ang Panginoon, ang purpose para matakot at manampalataya ang mga taon sa Diyos at sa kanyang katotohanan. So nabanggit ninyo yung paraan ng naging pagpapagaling nitong si Pedro at
ang ating Panginoong Hesus, nakita natin na sa pagpapagaling naroroon yung pagpapatawad ng kanilang mga kasalanan at mismong ang ating Panginoong Hesus na nagsabi na siya'y may kapamahalaan para patawarin ang kasalanan nung lumpo na kanyang pinagaling. Subalit si Pedro, hindi niya ginawang patawarin ang kanilang mga kasalanan, kundi ginamit niya ang pangalan ng Panginoong Hesus. Ito ang siyang gumulo sa isipan ng mga tao dahil kinikilala nila na si Pedro ang binigyan ng authority sa iglesia. Tama yun, Pastor. Oo. Pero hindi authority na magpatawad. Oo. Ayan, ulininawin natin yan, mga kapatid. Kasi may mga pananampalataya na ang leader ng church ang nagpapatawad ng kasalanan. Dito ay hindi. Si Pedro ay hindi nagbanggit na pinatatawad ko ang iyong mga kasalanan, kundi ang kanyang sinabi lamang ay magbangon ka, iayos mo ang iyong higaan, at ikaw ay bumalik sa iyong mga tahanan. Ito ang nagpapakilala na may limitasyon ang ating responsibilidad, hindi natin kayang patawarin ang kasalanan. Ituro natin ang mga tao, Pastor, sa Kristo, sa ating Panginoon, na nagpapatawad ng mga kasalanan. Yan. So ito lamang ang isa sa mga ginampanan nitong si Pedro sa kanyang pagmiministeryo. Alam nating lahat sa mga lugar na binibisita nitong si Pedro, lalo na yung mga na coastal area sa Judea, si Pedro ay nagbibigay ng mga doctrinal instruction. Talagang nagtuturo siya ng mga doktrina at hindi lamang yon, kundi nakakakitaan siya ng mga tao ng mga mirakulo katulad ng pagpapagaling. At isa rin dito sa kasaysayan na nabanggit, walang iba kung hindi yung pagkabuhay nitong si Tabita. So, dito ho, anong makukuha natin na mga leksyon? Yan. Tunghayan natin, Pastor, sa Gawa Kapitulo 9, 36 hanggang 43. Gawa 9, 36 hanggang 43. Ang sabi po dito ay, ngayon ay may isang alagad sa Jope na nagngangalang Tabita na ang kahulugay Dorcas. Ang babaeng ito'y puspos ng mabubuting gawa at ng pagkakawang gawa na kanyang ginagawa. At nangyari ng mga araw na iyon na siya'y nagkasakit at namatay, at nang siya'y mahugasan na nila, ay kanilang ibinurol siya sa isang silid sa itaas. At sapagkat malapit ang Lida sa Jope, pagkabalita ng mga alagad na si Pedro ay naroon, ay nangagsugos sa kanya ng 2 katao na ipinamamanhik sa kanya, huwag kang magluwat ng pagparito sa amin. At nagtindig si Pedro at sumama sa kanila, at pagdating niya ay inihatid nila sa silid sa itaas, at siya'y niligid ng lahat ng mga babaeng bao na nagsitangis, at pinakikita ang mga tunika at ang mga damit na ginawa ni Dorcas nang ito'y kasama pa nila. Datapat pinalabas silang lahat ni Pedro at lumuhod at nanalangin, at pagbaling sa bangkay ay kanyang sinabi, Tabita, magbangon ka. At minulat niya ang kanyang mga mata, at nang makita niya si Pedro, inaupo siya. At iniabot ni Pedro sa kanya ang kanyang kamay, at siya'y itinindig at tinawag ang mga banal at ang mga babaeng bao, at siya'y iniharap niyang buhay. At ito'y nabansag sa buong Jope, at marami ang mga nagsisampalataya sa Panginoon. At nangyari na siya'y nananahang maraming mga araw sa Jope na kasama ni Simong mangluluto ng balat. Ayan, Pastor, narito ang isa sa pinaka makapangyarihang mirakulo o himala na ginawa ng mga alagad, lalong-lalo na si Pedro. Now, remember, ang ating Panginoong Hesus ay bumuhay ng mga 3 namatay lang. 3 lang ang binuhay ng ating Panginoong Hesus nung siya'y mamatay. Ito ay si Lazarus, yung anak ni Jairus na babae, at saka yung widow's son ng Nain. Dito naman, sa Bagong Tipan, Pastor, ay marito ang record na ay ang isang kabataan na naglilingkod sa Panginoon ng tapat, gumagawa ng mabuti at nagkakawang gawa, nananahi at nagdidistribute ng mga damit, namatay, at ang pangalan ay Tabeta o Dorcas sa ating popular na Bible game. Ay anong sabi natin, Pastor? Siya ay pinagaling at binuhay
na sa pamamagitan ni Pedro. Hindi siya ang bumuhay. Lilinawin natin, Pastor, hindi si Pedro ang bumuhay, kundi sa pamamagitan ni Pedro, ipinakita ang kapangyarihan ng Kristo na kanyang ipinangangaral. So yung ministry ni Pedro ay ministry ng Panginoon na ipinagkaloob sa kanya para mas marami ang makaalam ng katotohanan. Ang emphasis dito, Pastor, ay, alam mo si Pedro, marami ding mga pagkukulang. Ayan. At itiniin ang ating leksyon na dahil siya maraming mga pagkukulang, pero pwede tayong gamitin kapag ka nagpagamit tayo sa Panginoon. The instrument is not the most important thing, kundi yung gagawin natin kung isusuko natin ang ating buhay at paggamit tayo sa Panginoon. Amen. So, aking nai-imagine itong mga tagpong ito na nang buhayin ni Pedro itong si Tabita at nagawa niyang mabuhay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Panginoon na nasa sa kanya, madali talagang ma-attract ang mga tao at maniwala sa mga sasabihin nitong si Pedro. Si Pedro. Tama yung Pastor. Kasi ito ang object eh. The miracle is not an end itself. Hindi yun ang wakas. Yung magbumuhay lang. Kundi ano ang magiging epekto nito sa mga tao, kapamilya, abay magpapasalamat ito at lubos na mananampalataya na may Kristo na umaalalay, bumubuhay at nagbibigay ng pag-asa. Bakit ba wala man lang maglakas ng loob sa atin na bumuhay ng isang namatay? Pastor, maganda yan tanong na yan, Pastor. Kasi ako'y may karanasan, doon nung ako'y nangangaral doon dito sa Palanan, Isabela, malayong lugar yun, ay merong inatake sa puso na isang babae at dahil sa malayo sa ospital, yung pagdadalhan, ay talagang doon pa lang sa bangka namatay na at tinawag yung elder para noon ay humingi ng tulong na ginagawa ng elder ay kahit anong mga pinaamoy, maraming pinaamoy, langis, sinahaplos ng langis. At habang ginagawa niyang paghahaplos na gano'n, sa akin nakatingin na para bang ako yung bubuhay doon sa namatay. Alam mo, gusto kong subukan sana, pero nandoon pa rin. Baka pag hindi ko nagawa, lalong magdududa ang mga tao. Kaya nga, may limitations, Pastor. Mahirap na. Dito ay talagang ginamit siya directly na ipinagkaloob sa kanila ito sa mga yun. Pero ngayon naman, meron na tayong medical ministry na pwedeng kumuha ng lugar rito pero sa alam ating niyo ang ginawa ko, kalagayan. Pastor? Ang sabi ko doon sa asawa ng babae, ang sabi ko sa kanya, ang aking tinig ay hindi makakabuhay, hindi maririnig ng isang namatay. Ang tinig lang ng Panginoong Hesus ang maaari niyang mapakinggan. Ang magagawa ko ay maaliw kayo sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Na matanggap natin ang mga ganitong pangyayari na mayroong muling pagkabuhay na yun ang siyang hintayin natin, yung mga pagkakataong yun. So, yun lang yung nabanggit ko, pero alam mo, parang na-attract yung mga tao na parang nagkaroon ako ng influence doon sa lugar, nakilala ako, at ito yung isang bagay na nag-open sa kanila. Ano ba yung makapagbibigay kaaliwan sa kanila? Tama So, sa mga tuwid, tinitingnan ho natin na tayo gagamitin ng Diyos sa iba't ibang kaparaanan. At minsan nasa isip natin, kung walang mangyayaring mirakulo na makikita ng mga tao, hindi tayo magiging effective. Ayan. Pero alam niyo, mga kapatid, dito sa pinag-aaralan natin, sabi nga ni Pastor, hindi yung measure ng isang tao, hindi yung kakayanan ng isang tao ang dapat nating bigyang pansin, kung papaano nating sinusuko ang ating sarili sa Panginoon. Dahil kapag sinusuko natin ang ating sarili sa Panginoon para sa pag-ibanghelyo, may dakilang mirakulo ang mangyayari. Gagawa ng Diyos ang hindi natin alam. At ang mirakulong yon ay higit pa doon sa gumaling sa karamdaman yung isang tao kung hindi mabago ang buhay ng isang tao. Mahikayat sa Panginoong Hesus. At yun yung mirakulo na siyang nangyayari ngayon pagka tayo'y nagpapagamit sa kanyang gawain. Ngayon, ano ang karanasan ni Pedro at paano natin mabibigyang kahulugan naman yung pangitaing natanggap niya habang nasa bahay ni Cornelio? Magandang issue ito, Pastor, kasi ito ang mga tinutuligsa sa atin kung minsan sa ating mga doktrina na pwede ng mga kainin at mga bagay. Now, tingnan natin ang karanasan. Si Cornelio ay hindi Hudyo. Siya ay isang
isang hentil, pastor. Ayan. So, si Pedro medyo nag-aalangan. Ito yung setting dahil meron nga silang prejudice sa mga hentil, ang mga Hudyo. Now, tingnan natin ang mga Gawa Kapitulo 10, talatang 9 hanggang 16. Nang kinabukasan nga samantalang sila'y patuloy sa kanilang paglalakad, at nang malapit na sa bayan, si Pedro ay makyat sa ibabaw ng bahay upang manalangin. Nang may oras na ika-6, at siya'y nagutom at nagnais kumain, datapot samantalang naghahanda sila, ay nawalan siya ng diwa, at nakita niyang bukas ang langit at may isang sisidlang bumaba, gaya ng isang malapad na kumot, at nakabitin sa 4 na panulok na bumababa sa lupa, na do'y naroon ang lahat ng uri ng mga hayop na may 4 na paa, at ang mga nagsisigapang sa lupa, at ang mga ibon sa langit. At dumating sa kanya ang isang tinig, magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Datapot sinabi ni Pedro, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanmay hindi ako kumain ng anumang bagay na marumi at karumal-dumal. At muling dumating sa kanyang tinig sa ikalawa, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. At ito'y nangyaring makaitlo at pagdakay binatak sa langit ang sisidlan. Ayan. Now, anong interpretation? Yan, tanong mo kasi ay, narito, nagutom si Pedro, naghahanda ng pagkain. Alas 12 na, 6 hours na. Ito'y mula 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Alas 12 na, tanghaling tapat, siya ay nagkaroon ng, ipo-point out natin, ng pangitain. Okay, siya'y nananalangin, at sa oras na ika-6, siya ay nawala ng diwa at nagkaroon ng pangitain at may bumababang isang 4 na sulok na parang kumot at may mga lamang iba't ibang maruruming mga hayop at mga ibon. Now, anong ibig sabihin? Ang sabi rito ay, magtindig ka, magparty ka at kumain. Ang sabi ni Pedro, bilang isang Hudyo, ay talagang magre-respond siya. Ang nagsasalita na dito pa ay ang Panginoon. Sabi natin, sabi nung iba, kita niyo matigas ang ulo ni Pedro. Hindi. Ipinapakita niya na kahit na sa panahon ng mga Kristiyano, pastor, ay hindi yun ang ibig sabihin na siya'y pinag-uutusan na kumain ng mga karumal-dumal sa panahon ng mga Kristiyano. Sa Latang 28, pastor, ano ang ibig sabihin nung kanyang nakita? Pagkain ba ito o sumisimbolo ito doon sa kustumbre na ayaw niya na makidil sa mga tao na mga hintil na mga hindi tuli? Ang sabi dito, at sinabi niya sa kanila, nalalaman ninyo na hindi matuwid sa isang taong Hudyo na makisama lumapit sa isang taga-ibang bansa. At gayon may pinakilala sa akin ng Diyos na sino mang tayo huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal. Tao ang tinutukoy dito, pastor. Hindi pagkain. Huwag kong tawaging marumi o karumal-dumal ang tao. 34-35, pastor. Ito'y pinaliwanag mismo dito sa tagpong ito. Mga Gawa, Kapitulo 10, 34 at 35. At binuka ni Pedro ang kanyang bibig at sinabi, tunay ngang natatalastas ko na hindi nagtatangi ang Diyos ng mga tao, kundi sa bawat bansa, siya na may takot sa Kanya at gumagawa ng katwiran ay kalugod-lugod sa Kanya. Ayan, nilinaw, napakalinaw. Ewan ko kung bakit may mga nagtuturo ng Biblia na pinipilipit, pastor, ang tagpong ito sa sulat ni Dr. Lucas sa mga gawa na ito daw ang pagpapahintulot para makain yung marumi ng mga Kristiyano at mga tagasunod ng ating Panginoon. Hindi po yan. Yan ay maling aral. Ang tinuturo ng tagpong ito, at lilinawin natin sa ating mga taga-subaybay, ay itinuturo na hindi dapat magtangi tayo ng mga tao, lalong-lalo na kung kaligtasan ang ating pinag-uusapan. Mayroon silang karapatang marinig ang Ebanghelyo kahit na prejudice pa tayo sa kanila. Ito ang sinira ng vision na ito dahil si Pedro nagtatangi. Kaya nga. At ang susunod na tagpo rito ay yung si Cornelius na dapat mahikayat na hindi Hudyo ay naging tapat ang kanyang buong sambayan at nahikayat. Yes. So naintindihan po natin yung background na kung saan ay minsan ginagamit natin yung literal na interpretation na kahit ang Diyos ay binigay na niya, ang lahat ng hayop ay pwede nang kainin. Kundi dito ipinakita ang kumot na punong-puno ng iba't ibang uri ng hayop, ito'y tumutukoy sa isang pangitain. Kaya nga mapapansin natin kung paanong binigyan ito ng liwanag na ipinakita ng Diyos na ito'y may kinalaman sa mga tao na dapat tanggapin itong si Pedro. Na wala siyang dapat na
itangi. Kaya maganda yung naiintindihan natin yung background kasi siyempre galing siya sa mga Hudyo at doon nga ang sabing ganoon ang kahit naman yung mga nung unang siglo yung mga Hudyo mula ron sa Judea, hindi sila Walang dealing yan. associate. Kahit pumasok sa mga bahay hintil. nila, Pastor, yun ay tabu, sasabihin natin. Bakit? Marumi ang mga taong yan, they will be defiled. Yun ang Jewish law nung unang panahon. So maliwanag sa atin mga ginigiliw na itong ating tinatayuang posisyon na itong mga talatang ito ay hindi tumutukoy sa pagkain kundi tumutukoy sa iba't ibang uri ng tao na hindi natin kailangang itangi o hindi natin na yung lamang gusto nating tanggapin ang ating tatanggapin. At sa pamamagitan nga nito ay nahikayat itong si Cornelio. Ngayon, tingnan natin, ito ba yung patunay ng Biblia nga o ang Ebanghelyo sangayon sa Biblia ay pangkalahatan? Ayan. So, ano ang proof natin na sa Bible, ang gospel dapat ibigay para sa lahat? Ang kaligtasan, hindi lamang para sa Hudyo. Kung sa context ni Pedro ay para lang sa Hudyo, pero ngayon naman sa atin ay para lang ba ito sa mga mananampalataya na Kristiyano? Ay paano yung mga Buddhist, yung Hindu? Tama. Sila ba'y sasaklawin ng Ebanghelyo? Tito 2:11, Pastor. Tingnan natin ang universality at turo ng Biblia tungkol sa biyaya ng Diyos. 2:11. Dito po sa sinasabing ni Tito sa kanyang sulat, dito sa Tito 2:11, sapagkat napakita ang biyaya ng Diyos na may dalang kaligtasan sa lahat ng mga tao. Ayan, napakita ang biyaya ng Diyos. Sino yung biyaya? Ang ating Panginoong Hesus. Ito'y para sa lahat ng tao. Hindi sinabi ritong maliligtas ang lahat, kundi may karapatan sila na makita at makilala yung biyaya na napakita sa lahat. Galatia 3. Tanungin natin si Pablo tungkol dito sa concept ng universality of the gospel. Galatia 3:26 at 28. Dito sa Galatia 3:26 at hanggang 28, sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa magitan ng pananampalataya kay Kristo Jesus. Sapagkat ang lahat na sa inyo'y binautismuhan kay Kristo ay binis si Kristo. Walang magiging Hudyo o Grego man, walang magiging alipin o malaya man, walang magiging lalaki o babae man, sapagkat kayong lahat ay iisa kay Kristo. Ayan, wala na. Wala yung nationality dito, wala yung ikaw ay superior na race, kundi kung tao ka, kasama ka na dapat makarinig ng Ebanghelyo ng kaligtasan, Pastor. Okay. So, maliwanag po ang ating basihan tungkol sa ang Ebanghelyo ay pangkalahatan. Ang Ebanghelyo ay para sa lahat ng mga tao. Ngayon, bakit ang kaloob, ang sabing ganoon, kaloob na wika ay ibinigay kay Cornelio at sa kanyang sambahayan? Yan, papansinin natin, Pastor, na ang mga hintil noong Pentecostes, pinag-aralan natin na nag-speaking in tongues ang mga alagad. Ayan. Now, hindi lang unique ito sa mga Hudyo na ibinigay pag pinuspos at nahikayat at na-convert ang isang tao. Si Cornelio at ang kanyang sambahayan. Gawa, Gs, 44 hanggang 48, Pastor. Naranasan din nila yung mag-speaking in tongues dahil marami silang mga worker, mga tao na nakikisalamuhan na iba't ibang wika ay ipinapahayag nila yung Ebanghelyo na kanilang narinig sa mga alagad. 44 to 48. Samantalang nagsasalita pa si Pedro ng mga salitang ito, ay bumaba ang Espiritu Santo sa lahat ng nangakikinig ng salita. At silang sa pagtutuli na nagsisampalataya ay nangamanghang lahat na nagsiparoong kasama ni Pedro, sapagkat ibinuhos din naman sa mga hintil ang kaloob na Espiritu Santo, Yun. sapagkat nangarinig nilang nagsasalita ang mga ito ng mga wika at nangagpupuri sa Diyos nang magkagayoy sumagot si Pedro. Ayan. So, Pastor, malinaw, ibinigay hindi lang sa Hudyo, kundi sa mga hintil ang kaloob ng Espiritu at ang particular dito ay yung pagsasalita ng wika para maintindihan ng mga tao. Again, ang purpose ay para maintindihan ang pabalita ng kaligtasan ng mga taong nasa kapaligiran. So maraming naniniwala na ang pagsasalita ng iba't ibang wika
ay yung pagka ikay nabautismuhan ay bigla kang magsasalita Sasalita na sign na tinanggap Oo. mo ang Espiritu na hindi naman naintindihan. Oo. Mali yun, Pastor. Maling pagkaunawa. Ngayon, ano naman ang reaksyon ng iglesia sa Jerusalem tungkol sa pagkahikayat ng mga hintil sa Cesarea? Ayan, Pastor, pansinin ninyo, kagaya din sa iglesia, may mga prejudice May mga, tayo. ayan, Kahit sa loob ng ating May mga iglesia. kanya-kanyang Ayan. reaksyon yan eh. Gawa 11, okay? Pansinin natin ang 1 hanggang 18. Gawa 11:1 hanggang 18. Nabalitaan nga ng mga apostol at ng mga kapatid na nasa Judea na nagsitanggap din naman ng mga hintil ng salita ng Diyos. At nang umahon si Pedro sa Jerusalem, may nakipagtalo sa kanya ang mga sa pagtutuli na nagsisipagsabi, nakisalamuha ka sa mga taong hindi tuli at kumain kang kasalo nila. Datapot si Pedro ay nagpasimula at ang kadahilanan ay sinaysay sa kanilang sunod-sunod na sinasabi, ako'y nananalangin sa bayan ng Jope at sa kawalan ng diway nakakita ako ng isang pangitain na may isang sisidlang bumababa na gaya ng isang malapad na kumot na inihuhugos mula sa langit na nakabitin sa 4 na sulok at dumating hanggang sa akin. At nang yaoy aking titigan ay pinagwari ko at aking nakita ang mga hayop na may 4 na paa sa lupa at mga hayop na ganid at ang mga nagsisigapang at mga ibon sa langit. At nakarinig din naman ako ng isang tinig na nagsasabi sa akin, magtindig ka, Pedro, magpatay ka at kumain. Datapat sinabi ko, hindi maaari, Panginoon, sapagkat kailanman ay walang anumang pumasok sa aking bibig na marumi o karumal-dumal. Ngunit sumagot na ikalawang tinig mula sa langit, ang nilinis ng Diyos ay huwag mong ipalagay na marumi. At ito'y nangyaring makaitlot, muling binatak ang lahat sa langit. At narito pagdakay nangagsitayo sa tapat ng bahay na aming kinaroroonan ng 3 lalaki na mga sinugo sa akin buhat sa Cesarea at iniutos sa akin ng Espiritu na ako'y sumama sa kanila na huwag magtangi. At nagsisama naman sa akin itong 6 na kapatid at nagsipasok kami sa bahay ng lalaking iyon at kanyang isinaysay sa amin kung paanong nakita niyang anghel na nakatindig sa kanyang bahay at nagsasabi, magsugo ka sa Jope at ipagsama mo si Simon na may pamagat na Pedro na siyang magsasaysay sa iyo ng mga salita na ikaliligtas mo, ikaw at ng buong sangbahayan mo. At nang ako'y magpasimulang magsalita ay bumaba sa kanilang Espiritu Santo na gaya naman ng pagbaba sa atin ng una. At naalala ko ang salita ng Panginoon kung paanong sinabi niya tunay na si Juan ay nagbautismo ng tubig, datapat kayo babautismohan sa Espiritu Santo. Kung ibinigay nga sa kanila ng Diyos ang gayon ding kaloob, na gaya naman ng kanyang ibinigay sa atin ng time na nagsisisampalataya sa Panginoong Hesukristo, sino baga ako na makahadlang sa Diyos? At nang marinig nila ang mga bagay na ito, ay nagsitahimik sila at nilwalhati ang Diyos na sinasabi kung gayoy, binigyan din naman ng Diyos ang mga hintil ng pagsisisi sa ikabubuhay. Pastor, ang tanong mo ay anong naging reaksyon ng mga leader at mga mananampalatayang Hudyo sa Jerusalem? Unang-una, criticize, tiniligsa nila. Sino? Si Pedro. Pero nung kanyang isinaysay yung nangyari sa chapter 10, pati yung kanyang pangitain, naliwanagan sila at again, dito ay malinaw na sinabi ni Pedro sa magitan ng pahayag ng Diyos sa kanya na pinagkaloob sa mga hintil ang pagsisisi at ang ikabubuhay nila ng walang hanggan. Yeah. Sana ito ay ating tanggapin. Opo. So, dahil sa napakagandang kasagutan na ginawa nitong si Pedro sa mga tumutuligsa sa kanya, ito rin ang siyang nagdala kung papaanong maumunlad ang iglesia. Doon na nagpasimula, doon halos nagpatuloy ang pagunlad ng iglesia. Kaya nga't yung tinatanong natin ay ano yung naging paano lumawak itong iglesia doon sa Antioch. Ayan, Kapitulo 11, bumalik tayo at idiretso natin, Pastor, 19 hanggang 26. Kasi historical itong ating pinag-aaralan 19 to 26. Kapitulo 11. 11, 19 hanggang 26. Yun nga nagsipangalat sa ibang lupain dahil sa kapighatian na nangyari tungkol kay Esteban ay nangaglakbay hanggang sa Phoenicia
at sa Chipre at sa Antioquia na hindi nagsaysay kanino man ng salita kundi sa mga Hudyo lamang. Datapwat may ilan sa kanila, mga taong taga Chipre, taga Cirene, na nang sila'y magsidating sa Antioquia ay nangagsalita naman sa mga Griego na ipinangaral ang Panginoong Hesus at sumasa kanilang kamay ng Panginoon at ang lubang marami na nagsisampalataya ay nangagbalik loob sa Panginoon. At nang dumating ang balita tungkol sa kanila sa mga tainga ng iglesia na nasa Jerusalem at kanilang sinugo si Bernabe hanggang sa Antioquia, na nang siya'y dumating at makita ang biyaya ng Diyos ay nagalak at kanyang inaralan ng lahat na sa kapasyahan ng puso ay magsipanatili sa Panginoon, sapagkat siya'y lalaking mabuti at puspos ng Espiritu Santo at ng pananampalataya, at maraming tao ang nangaparagdag sa Panginoon. At siya'y naparoon sa Tarso upang hanapin si Saulo, at nang siya'y kanyang masumpungan ay kanyang dinala siya sa Antioquia, at nangyari na sa buong 1 taon sila'y nakisama sa iglesia at nagsipagturo sa maraming tao, at ang mga alagad ay pinasimulang tawaging mga Kristiyano sa Antioquia. Ayan. Pastor, ang development o yung paglawak ng gawain ng iglesia, dito ay mapapansin natin na mula sa Jerusalem, napunta sa mga syudad na naroon ang mga hintil, nahikayat si Cornelio, naliwanagan ng buong iglesia na ang mga hintil dapat makarinig ng pabalita. Kaya nagsimula sila, Pastor, na magsugo ng mga manggagawa. Ayan, napakaganda nito. Yung step ay nagsugo. Una, si Barnabe. Pagkatapos si Barnabe, kinuha si Pablo. Nagkuha siya ng kanyang kasama para i-train. Pastor, maganda itong tagpong ito dahil si Barnabe, hindi si Paul ang tumawag, kundi si Barnabe, tinawag si Pablo at nagsimula niyang i-train na kasama. 1 taon silang nag-apprenticeship sa pangangaral hanggang later on, nagbaligtad na. Doon sa first missionary journey, si Pablo na ang leader, si Barnabe na ang alalay. Ayan. So makikita ninyo yung succession na si Barnabas, tinawag si Pablo, sinanay si Pablo upang maging mahusay na tagapangaral ng Ebanghelyo ng Panginoon. Pero dito pinapakita na kapwa rin naman sila ng aral. Yan, kasama sila. Modeling Kasi baguhan si Pablo, Pastor. Kaya nga, kinakailangan makita niya at may karakteristik. Gusto ko yun, lalaking mabuti, si Barnabe, puspos ng espiritu at ng panalangin at maraming mga tao ang nangaragdag. Ito ang resulta ng isang taong pinatnubayan at pinuspos ng Diyos at ng Banal na Espiritu. Nasa panahon ding ito, sila po'y nagsalita ng tungkol sa ating Panginoong Hesus. Doon na nila pinangaral ang ating Panginoong Hesus kung kaya nga nagkaroon ng mga mananampalataya na siyang tinawag na mga Kristiyano. Doon unang na-develop, Pastor, yung terminolohiya na tinawag silang Kristiyano. Pero gusto rin nating maunawaan ito, itong salitang Kristiyano. Dahil itong Kristiyano o Christian ay kinuha lang to sa ibang mga salita Sabing ganon, coined. Coin. Ang ibig sabihin, ginawa ito ng mga tao para libakin. Gusto kong Pastor, hindi ito para tawagin talaga sila, yung grupo nila. Kasi wala pa namang pangalan yung group nila na Christian Church, kundi ito'y panlilibak. From the start, Pastor, ay para bang kinukutya na, yan ang mga Kristiyano, yan ang mga tagasunod nung pinatay doon sa Jerusalem. Pero later on, dahil yung binago sila at nakita ang kanilang pamumuhay, ang concept ng pagiging Kristiyano ay mga maibiging mga tao na sumusunod sa kalooban ni Jesus. Yun ang gusto nating makita, Pastor. Itong kasaysayan nitong mga iglesyang Kristiyano, maging ang pangalang kanilang kinuha upang makilala sila bilang tagasunod ng Panginoong Hesus. Tayo, sa ating pangalan na dala-dala, mayroon din tayo. Minsan kinukutya rin tayo. Narin na naman ang mga sabadista. Sabi nila. Marami silang mga sinasabi. Pero hindi nila alam yung aral natin napupunta sa kanila. Bakit? Kasi pag sinabi nila, Adventist yan. Tapos sabadista yan. Nangingilin niya ng Sabado. Sa kanila, pag ang Espiritu'y gumawa, maalala nila na may mga taong ganun pala ang paraan ng pamumuhay at pagsunod sa Panginoon. Yan, mga ginigilo namin mga kaibigan. Tayo ay mga Kristiyanong Seventh-day Adventist. Yung pangalan natin na Seventh-day Adventist, kadalas ay nakukutya tayo dahil sa ginagawa nating pangingilin. Pero hindi nangangahulugan na balikan natin sila
o labanan natin sila, kundi ang pinapakita rito, ipamuhay natin. Tama yon, Pastor. At pagka ito yung nakita nila na pinamumuhay natin kung ano yung meron sa pangalan natin, itong mga taong ito Kasi may ay bintahe. madadala Pag natin. tinay kinutya tayo na tayo, ba't kayo tumitigil ng ating paggawa pag araw ng Sabat? May bintahe tayo, Pastor. Dahil tayo ay may pagtigil at nakikiulayaw sayo sa Panginoon sa pag tayo ay tumitigil sa ating Kaya maggawa. nga, bandang huli yung salitang Kristiyano, ito ay tumukoy sa mga tagasunod, masugid na tagasunod ng ating Panginoong Heso Kristo. Ayan. Oho, ngayon, ano naman ang humantong? Kasi alam din natin lahat na Dumami na yung mga dumami Kristiyano. mga Kristiyano. Ayan. Na-alarm na ang mga Hudyo na alarm. na-alarm At yan. pati ang kanilang hari na alarm. No, so ito ngayon yung tingnan natin kung paano sila humarap sa mga pag-uusig na inuutos nitong si Herodes o ni Agripa. Yan. Kapitulo 12. Nasa Kapitulo 12 na tayo, Pastor. 1 hanggang 4. Magawa, Kapitulo 12, talatang 1 hanggang 4. Sabi dito, nang panahon ngang yaon ay iniunat ni Herodes ang kanyang mga kamay upang pahirapan ang ilan sa iglesia at pinatay niya sa tabak si Santiago na kapatid ni Juan. At nang makita niya na ito'y kinatutuwa ng mga Hudyo, ay kaniya namang ipinagpatuloy na hulihin si Pedro at nooy mga araw na mga tinapay na walang lebadura. At nang siya'y mahuli na niya ay kanyang inilagay siya sa bilangguan at siya'y binigay sa 4 na tiga-4 na kawal upang siya'y bantayan na inaakalang siya'y iharap sa bayan pagkatapos ng Ayan. Paskwa. So nagkaroon mismo na itong religious persecution na ito, Pastor, ay yung leader na o hari ng mga Hudyo na si Herod o yung Herod Agrippa. Anak-apo ito ni Herodes, Pastor, na yung nag-persecute sa ating Panginoong Hesus nang siya'y ipanganak. So inulit niya yung ginawa ng kanyang ninuno ay ginawa naman niya para sa mga bagong kaanib ng mga iglesia. Bakit? Kasi natutuwa yung kanyang mga kababayan. Oo, nakita Favored niya. sila. Ayan. Natutuwa eh. Natutuwa sila. Kaya nga, ginagawa niya. Bakit? Eh, sa susunod na eleksyon, siya ulit ang ilalagay. Ayan mo kung minsan, may mga ganyang mga leader dahil natutuwa ang karamihan, kahit mali yung kanyang ginagawa, ay ginagawa nila dahil takot sila na baka mawala ang suporta ng karamihan. Ngayon ay nakulong itong si Pedro. At ngayon, ano naman ang naging tugon ng iglesia? Ayan, Pastor, pansinin ninyo dahil maganda ang nangyari. Talatang 5 hanggang 18. Ito ang magiging huling talakayan natin sa oras na ito. Magawa, Kapitulo 12, talatang 5 5 hanggang 18. Kaya nga't si Pedro ay ningatan sa bilangguan, datapot ang iglesia ay maningas na dumalangin sa Diyos patungkol sa kanya. At nang siya ay malapit ng ilabas ni Herodes, ng gabi ring yaon ay natutulog si Pedro sa gitna ng 2 kawal na nagagapos ng 2 tanikala at ang mga bantay sa harap ng pintuan ay nangagbabantay ng bilangguan. At narito tumayo sa tabi niya ang isang anghel ng Panginoon at lumiwanag ang isang ilaw sa silid na kulungan at tinapik si Pedro sa tagiliran at siya'y ginising na sinasabi, magbangon kang madali, at nangalaglag ang kanyang mga tanikala sa kanyang mga kamay. At sinabi sa kanya ng anghel, magbigkis ka at itali mo ang iyong mga pangyapak. At gayon ang ginawa niya at sinabi niya sa kanya, isuot mo sa iyo ang damit mo at sumunod ka sa akin. At siya'y lumabas at sumunod at hindi niya nalalaman kung tunay ang ginawa ng anghel, kundi ang isip niya ay nakakita siya ng isang pangitain. At nang kanilang maraanan na ang una at ang pangalawang bantay, ay nagsirating sila sa pintuang bakal na patungo sa bayan, na kusang nabuksan sa kanila, at sila'y nagsilabas at nagpatuloy sa isang lansangan, at pagdakay himiwalay sa kanya ang anghel. At nang si Pedro ay pagsaulian ng isip, ay kanya sinabi, ngayon nalalaman kong sa katotohanan ay sinugo ng Panginoon ang kanyang anghel, at iniligtas ako sa kamay ni Herodes at sa buong pag-asa ng bayan ng mga Hudyo. At nang siya'y makapagnilay na, ay naparoon siya sa bahay ni Maria na ina ni Juan na may pamagat na Marcos, na kinaroroonan ng maraming na nagkakatipon at nagsisipanalangin. At nang siya'y tumuktok sa pintuang daan, ay lumabas upang sumagot ng isang dalagang nagngangalang Rode. At nang makilala niya ang tinig ni Pedro, sa tuway hindi niya binuksan ang pintuan, kundi nagtakbo sa loob, ipinagbigay alam na nakatayo si Pedro sa harap ng pintuan.
at kanilang sinabi sa kanya, naulol ka. Datapwat buong tiwala niyang pinatunayan na gayon nga ang kanilang sinabi na iyo'y kanyang anghel. Datapwat na natili si Pedro ng pagtuktok at ng kanilang buksan ay nakita nila siya at sila'y nangamangha. Datapwat siya nang mahudyatan sila ng kanyang kamay na sila'y tumahimik ay sinaysay sa kanila kung paanong inilabas siya ng Panginoon sa bilangguan. At sinabi niya, ipagbigay alam ninyo ang mga bagay na ito kay Santiago at sa mga kapatid at siya'y umalis at nasa ibang dako. Nang mag-uumaga na hindi kakaunti ang kaguluhang nangyari sa mga kawal tungkol sa kung anong nangyari kay Pedro. Ayan, narito pastor, ang isang himala na ginawa ng pagliligtas mismo ng Diyos kay Pedro. Bakit? Bakit pinahintulutan? Kasi may gawain pang gagawin si Pedro. Alam nyo kung minsan, marami sa atin, kung minsan tinatanong kung bakit nangyari ang aksidente, ganon, pinahintulutan ng kamatayan sa isang manggagawa. I believe, nagampanan niya lang ang kanyang tungkulin. Dito, hindi pinahintulutan ng Diyos na siya ay mamatay sapagkat meron pa siyang gagawin para sa gawain ng Panginoon. Ito ang ministeryo ng paglilingkod ni Pedro. At nakita ko rin dito ang naging bahagi ng iglesia, walang iba kung hindi yung kanilang pananalangin. Nagkaroon sila ng prayer bands o kaya tinitingnan ko na isang napakahalagang papel yung pagkakaroon ng mga prayer warrior sa ating iglesia. Dahil ang totoo, marami sa ating mga mangangaral ay dumaranas din ng mga pag-uusig. O na kailangan nilang makawala doon sa kahirapan ng mga pag-uusig, mga suliranin, at marami din naman ng mga taong gustong makakilala ng katotohanan na nakakulong sa kasalanan. Tama yan, so kaya nga, kailangan talaga na ang bawat iglesia po natin o tayo mismo, ang ating sambahayan, ay pagkukulan natin ng panahon ang pananalangin. Yan. Mga ginigiliw, maraming salamat at tunay na kayo ay alam ko na para mabibitin sa mga kasaysayang ito, subalit nais nating bigyang pansin yung buod ng atin hong naging talakayan na dito ho ay nakita natin na napakahalagang naging papel ni Pedro sa unang iglesia. Siya bilang kaanib ay prayer warrior, ibanghilista, pinuno ng iglesia, nag-iwan ng modelo para sa mga sumunod na Kristiyano. Ang hamon sa atin bilang leader ng ating iglesia, ano ang mahalagang papel natin na hindi makakalimutan ng mga susunod na leaders sa atin. Yan ay isang napakalaking hamon na idalangin natin yan sa Panginoon. At sa pagtatapos, atin hong saksihan ang isang napakagandang awitin na ipagkakalob sa atin ng atin hong kapatid. Jesus, mahal
Maraming salamat sa magandang awitin na ibinahagi sa atin ng ating kapatid na sana itong mensahe na dala-dala ay magbigay inspirasyon sa ating pananampalataya. Tayo po'y manalangin. Dakila po naming Diyos, marami pong salamat inyong binahagi sa amin ang naging paglilingkod ni Pedro. Paano siya tinawag at papaano niya na-realize na ang ebanghelyo ay para sa lahat ng tao. Nawa sana, Panginoon, kung kami dumaranas din ng pagtatangi, naway baguhin niyo kami upang sa ganoon ang inyong ebanghelyo ay madala namin kahit kaninong mga tao, kundi ito ay maibahagi para sa bawat isa na inyong mga anak na siyang dadalhin sa kaharian. Sana'y gamitin niyo po kaming mabisang kasangkapan. Gamitin kami ng banal na Espiritu na magkaroon ng mirakulo sa aming mga paglilingkod, hindi lamang sa buhay namin, kundi sa buhay ng mga mahihikayat. Pagpalain niyo ang mga bawat sambahayan ng mga sumusubaybay sa programang ito. Naway gamitin niyo rin silang mabisang kasangkapan sa pagliligtas ng mga kaluluwa na dadalhin sa inyo upang kanilang maranasan ang kaligtasan mula sa Panginoong Hesus. Amen. Pagpalain ninyo ang mga salita na aming nadala sa puso ng bawat isa. Tanggapin niyo rin po ang aming pagsusumamo na patawarin kami sa aming pagkukulang at pagkakasala at dalangin namin ang pagsagana ng kabuhayan ng mga kapatid. Ito po ang aming hiling sa pangalan ni Hesus. Amen. Muli po mga ginigiliw, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay sa programang ito. Sana'y sa susunod na serye, wag tayong muli ay magkakasama-sama. Ako po si Pastor Jose Sabat Jr. at kasama natin si Pastor Nestor Ilioma, nagsasabing sumagana nawa ang inyong pamumuhay.